Hello, welcome po ulit sa ating ginagawang pag-aaral dito sa Book of Mark. Bale, what is this? Part 5 na ba? We'll review po. Anyway, sige, kung meron po kayong Bible, please join me sa chapter 1, beginning verse 21 na po tayo. Again, salamat sa lahat ng nagpa-follow, nanonood, nagsishare sa ating pong mga sinishare na video. Nawa the Lord will continue to bless us. Even sa ganitong kaparaanan ay we can continue to fellowship and Lord willing, hopefully someday we will we get to meet you also. You never know, maybe one day we can visit sa Pilipinas and we can even have a fellowship together. Sige po. Chapter 1 ng Book of Mark, beginning verse 21. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Yun po muna ang ating bigyan ng panahon. Previously, nakita natin the Lord Jesus called his first 4 disciples. Simon and Andrew, magkapatid, and then James and John, magkapatid din. Mga fishers of men. And we gave some time dun sa tinawag niya sila bilang mga fishers of men, not to catch fish this time, but to catch men. At binigyan natin yung mga yung typical routine nila in as a fisherman, at dinala natin on how we can apply that sa when we share the gospel. Only one thing na I forgot na to mention was even on my note, na ang mga fishermen ay, like I said, ay nandun po, pumapalaot sila even madilim pa, na may timing on how to really catch fish. Yun ay hindi natin ganong binigyan ng hermeneutics. Hermeneutics noon, o yung correlation niya, in short, sa ating panahon, ang pag-share po ng gospel ay meron din po siyang timing. Na sabi nga sa wisdom, ang timing ay malaking, kumbaga, essential siya to exercise wisdom. Kung hindi tayo in line sa timing, and then basta na lang tayo nagbibigay, bumubuga ng kahit mga knowledge pa, ay hindi ganong effective. Kaya kailangan alam natin kung kailan i-release yung right statement, i-release yung right mga scriptures, at sa tamang timing din. Hindi yung minsan ay nagluluksa na yung tao, nire-rebuke mo pa siya. Hindi po yata magandang timing yon. Or in many different occasions po, sometimes ay makita natin ng mga Kristiyano ay binibigyan ng wrong materials ang audience or yung kausap niyan tao. Kaya as a fisher of men, tayo alam din natin yung timing, kailan natin maibahagi ang gospel of salvation. Ayun. Sige po, like I said, itong 21, ang ating Panginoong Jesus, together with his disciples, kasi yung pronoun na ginagamit dito ay they, went to Capernaum. Capernaum ay malapit lang po yan, adjacent ng Galilee, kumbaga katabing town, na dito nga sila ay nagpunta, pumasok sa synagogue on the day of Sabbath. Ang mga Hudyo, ever since na binigay ng Panginoon ng Ten Commandments sa kanila, ay they've been worshiping Yahweh on the day of Sabbath. Kaya dito, typical na mga Hudyo ay they practice in attending fellowship, synagogue on the day of Sabbath. Ayan. So, pumasok sila sa synagogue. Ang synagogue po ay isang fellowship hall, kumbaga a square
ano yan, square structure na kung saan halos wala kang mahanap na ano dyan, silya. At times may mga few benches, pero pag ikaw ay pumasok dyan, ikaw ay nakatayo. Basically, ang nakaupo lang dyan ay yung magbabasa ng scripture at kung sino man ang magpapaliwanag sa Torah. Yun ang tinatawag na seat of Moses. Ayan. Kaya ito, ang mga synagogue naman po ay na-establish ito during the time of captivity. Remember, ang mga Hudyo ay na-taken into captivity po sila. Una, ang Northern Kingdom ay na-taken ng Assyrian, and then yung Babylonia naman, itong Southern Kingdom na binubuo ng tribo ni Benjamin ni Judah. Nung nandyan na po sila sa captivity, dahil wala po silang, hindi na sila makabalik sa Jerusalem to attend sa mga feast and everything nila sa temple, ay gumawa sila ng kumbaga kanilang temporary fellowship hall. Yan po, dyan nagsimula yung mga sinagoga. Ang mga sinagoga naman, even after na yung captivity, na ipagpatuloy nila kung saan may mga Hudyo, at least 12 na lalaking Hudyo, they can put together or establish na isang sinagoga. Yan. Diyan po sila nagmi-meet. Diyan ang mga meeting nila, mga fellowship nila, reading of the word, especially sa araw ng Sabado. Pumunta po ngayon sina Panginoong Jesus kasama kanyang mga disciples sa sinagoga at makita natin ang sabi. And sabi niya, he entered the synagogue and taught. Ibig sabihin, pumasok sila at ang ating Panginoong Jesus, Ibn Yeshua, nagturo po siya. Ayan, nagturo. Bigyan po natin yon ng konting pansin. Yung pagpasok niya, nandun na yung mga tao at usually yung mga tao, nandun sila, pakinggan nila yung reading of the Torah. Torah, yung especially yung sulat ni Moses at the other Old Testament writings. Ano po? Alright. Now, ang ginawa ng Panginoon ay nagturo po siya. Remember to communicate ang gospel sa in a audience setting ay meron pong teaching at meron pong preaching. Si John the Baptist ay nakita natin he preach more than he teaches, di po ba? So ang Panginoon, he taught. Meaning nakagather na yung mga tao, ayun ngayon, ang ginawa niya, tinuruan niya ang mga tao. Makikita natin ang Panginoon, he did teaching more than preaching. Ayan. Kumbaga yung preaching kasi pag nasa labas pa, nakakalat pa, you preach and then magagather sila. Pag nakagather na, now you teach. Ayun. Kaya yung teaching kasi, napakaganda ng teaching. For one is, ine-educate natin sila, tinuturuan natin sila, hindi yung pinapaano na lang natin yung mga puso nila by way of preaching para ma-convince sila. Ngayon, pag na-convince na yung tao sa Gospel of Salvation, I really believe ang number one ay yung the best mode para i-communicate ang gospel ay yung teaching na para ma-explain muna sa mga tao. Yun mismo ang ginawa ng ating Panginoon. Sana tayong mga nagtuturo sa salita ng Panginoon, let us try to adapt, let us try to emulate yung ganun na approach. Kung hindi pa sila mananampalataya, let's preach to them. Mga bombastic, mga hindi pa naman sila mananampalataya. Pero pag nandyan na sila sa church, the best way is now let's teach them para mag-increase ang kanilang mga knowledge by the grace of God, mag-increase din yung kanilang grace. Di po ba ang sinasabi ni Apostle Paul that you may increase in knowledge and in grace. Yun. Now, continue po. Ang sabi niya, verse 22, and they were astonished at his teaching,
For he taught them as one, having authority and not as the scribes. Parang kinumpara ang ating Panginoon sa mga scribes. Sino po ba ang mga scribes? Ano po? Skriba. Ang mga skriba ay sila po yung mga taong dinedicate nila ang kanilang mga buhay to copy the scripture, yung Torah. Now, dahil wala pong printing press pa noon, walang printing machine, di po ba? So, to copy a manuscript, you have to copy that manual yan. Ikakopy mo letter by letter. Yun ang ginawa nila, word for word. Kaya ang kanilang naging kumbaga ang kanilang naging buhay ay copying manuscripts. Yan ang mga skriba. Sa kaka-copy nila ng manuscript ay naging nila. Kasi yun na lang nakikita nila from the moment they wake up to the time na matutulog sila ay scripture talaga lahat. Mga dedicated po ang mga skriba. Kaya sila ay na-invite para sa mga pagtuturo sa salita ng Panginoon. And yet, meron pong isang practice sa mga scribe dahil hindi naman sila lahat capable to explain the scripture. May mga scribes na medyo mas nakakataas yung kanilang kakayahan, kanilang knowledge. Kaya isinulat yung kanilang mga explanation sa scripture. Kaya ang isang skriba, pagkatapos niyang binasa, titingin siya doon sa explanation ng mga naunang scribes sa kanila na medyo matalino more than the rest, yung mga cream of the crop, ika nga. Now, yun ang ginagawa. After binasa, babasahin ngayon yung explanation ng isang scribe. Kaya ganun ang typical na mga scribe pag sila ay nagbasa ng Torah or nagbasa ng scripture sa sinagoga. Pero ang ating Panginoon, hindi niya ginawa yon. Ang ating Panginoon ay He explained it without how the scribe had done it. Kumbaga, hindi yung meron siyang note para basahin niya yung explanation. Siya mismo pinaliwanag niya kung ano yung binasa niyang scripture. Alright? Kaya maganda po, sana masanay tayo na hindi po parati nakatutok ang ating mata sa ating tinuturo. Hindi naman po school di po ba? Hindi naman university. Pwede naman pong may paliwanag natin on our own term. Basta hindi po lihis Meaning, you do your study before you teach. Pag you teach, you can just explain to the people. Kasi marami pong mga pastors ay kumbaga, ang mga tinuturo nila, dina-download na lang sa internet. Kaya pag sila ay magturo, puro sila nakayuko dahil hindi naman galing sa kanila yung kanila pong pinapaliwanag na kapaliwanagan ng scripture na kanilang trying to share sa mga tao. Ayun. Kaya, what am I saying? Ang ating Panginoon, meron siyang authority more than sa mga scribes. The other thing na I will say when it comes to authority, ang ating Panginoong Jesus, ini-embody niya yung kung ano yung tinuturo niya. Kumbaga, pag sinabi niyang mercy, makikita mo sa kanya merciful siya. Pag sinasabi niyang gentle siya. Kung sinasabi niyang katuwiran, matuwid siya. Ini-embody niya kung ano po yung mensahe. Ayan. Hindi po typical ng mga maraming mangangaral nowadays para po silang mga aktor. Kumbaga, tinuturo nila ay about the mercy of God, pero makita mo, umasta sila para silang mga bida. Parang mga John Wayne, yung para bang hindi nagkakamali. Ano po? Well, ang Panginoon lang hindi po magkakamali sa buhay na ito. Dahil lahat po tayo magkakamali. Kaya ang ating presentation should be in one sa ating pong pinipresent na scripture. I-embody natin kung ano po yung mensahe. I believe people will see more authority sa atin. Hindi na yung authoritative ka magsalita, yung
Andiyan ka na sa pulpito ay iba ng boses mo, iba naman ang boses mo pag nandun ka nakikipagkape sa mga tao. It should not be. Hindi makukuha yan sa boses. Makukuha yan dun sa you're the same person. The same person, pagka-fellowship o kakwentuhan o kaya pag nasa bahay, and the same person pag ikaw ay nagbabahagi ng scripture. Should be just one. Hindi po tayo nagsiswitch ng, ano ako ngayon, pastor ako, kayo, mga, no. Dapat the same lang po. I believe it will establish more authority pag ano natin i-handle ang ating mga sarili. Wala pong kaplastikan, ika nga. Wala pong hypocrisy. Wala pong playing a part when it comes to sharing the Word of God. Mas maganda po yung natural, mas maganda po yung totoo tayo. Pag i-share natin ang salita, ay meron pong authority na mai-impress sa mga tao. Pag-pray natin, nanawa, ganun nga po ang ating nagagawa. Ano po? Alright, sa verse 23, tingnan natin ito. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit. Verse 23. And he cried out, saying, Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Now, itong may tao doon na meron po siyang unclean spirit. I believe pwede po tayong mag-stop dito for the time's sake. Merong tao doon sa synagogue na may unclean spirit na kilala niya ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, what have we to do with you? Are you here to, ano sabi niya? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. So, tingnan natin itong mga elemento dito. Number one, may taong mayroon siyang unclean spirit, pero hindi naman siya nare-reveal until dumating ang ating Panginoon. Yes? Wala po kasing any chaos or any tumult bago ito eh. Nandun lang siya, nakikinig. Nung magka-encounter sa Panginoon, ayun na yun, bigla siya nagsalita. Dahil may unclean spirit sa tao. Sino po ba itong mga unclean spirit? Ang mga unclean spirit po, sila yung mga kaluluwa. Sila yung mga spirito nung mga angels na abandon their proper abode, ika nga. Iniwan nila yung spirit world at sila ay nagpossess sila ng katawan, physical na katawan sa Genesis chapter 6 at sila ay nakipag-isa sa mga women, daughters of men, ika nga. Anong magkaroon ng flood, namatay sila, yung espiritu nila ay nandito lang sa mundo, palaboy-laboy, sila po yung mga unclean spirits. Eto ngayon, nakahanap sila ng tao na pag tirahan nila. Ano po? Now, ang sabi ay, bakit? Ano bang sabi niya? Para hindi ang what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? Since alam nila, ang judgment sa kanila is any moment now, nung makita nila ang anak ng Diyos ay ito na ba? Nandito ka ba para i-judge mo kami? Siyempre wala naman silang idea na tulad sa atin, kung magkakaroon muna ng tribulation, great tribulation, and then yung white throne judgment, wala naman po silang idea eh. Sila, naghihintay lang sila yung darating na yung araw na i-judge sila ng Panginoon. Kaya iniisip nila, that is the time na. Pangalawa, wala po silang chance na ma-restore sa Panginoon dahil sila hindi nakikita nila ang pagka-Diyos, nakikita nila yung spirit world. Kaya there is no chance for them to get saved. There is no chance for them to go back to where they kung ano yung dati nilang anyo. Kasi mga angels po ito dati. Yung mga nagbabasa ng Book of Enoch, ito yung mga tinatawag na mga watchers. Sila po yung mga in charge kung paano i-take care yung kanilang mga station area, pero inabandon nila yon. Instead, nagpakasarap sila dito sa mundo. Now, wala po silang chance. Di tulad po natin. Tayo, hindi natin nakikita ang spirit world.
Hindi po natin nakikita ang Panginoon, kaya tayo po ay candidate to be saved. Kasi you can only be saved by faith, by grace. Kung nakikita mo ng Panginoon, how can you be saved? Kasi hindi na po faith yun, visible na. Kaya mapalad po tayo, hindi natin siya nakikita. Dahil kung nakita natin siya, ay, paano yung kaligtasan? Iba naman po yung physical body ng ating Panginoong Jesus. That's different nung nandito siya sa earthly ministry niya. Pero when it comes to nakikita mo yung spirit world, iba na pong klase yon. Kaya tayo mapalad. Kumpara dito sa mga unclean spirits, ano po. Another thing, ang na-observe ko po dito, ang sabi ng mga unclean spirits, I know who you are, the Holy One of God. Dito po tayo magtatapos. I know who you are, the Holy One of God. Ito po ay declaration kung sino ang ating Panginoon. Alam nila, nakikita nila ang Panginoon, alam nila ang Panginoon, at dinideclare nila kung sino ang Panginoon. Alright. Minsan, ang isang churchgoer, iniisip niya, alam niya kung sino ang Panginoon. Di ba? Pangalawa, alam niya ang Panginoon at dinideclare niya kung sino ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus, yan ang anak ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Mesaya. Sa kanilang pag-awit, sa kanilang pagkanta, dinideclare pa kung gaano ka glorious ang Panginoon, ang gawa ng Panginoon. You can declare whatever you want to declare about God. But that will not change you unless we abide kung ano po yung habilin ng ating Panginoon. Ganon din ang mga unclean spirits na ito. Hindi sa nakikita nila ang Panginoon, hindi sa alam nila kung sino ang Panginoon, hindi sa dinideclare nila kung sino ang Panginoon, kung gaano kabanal ang Panginoon. Hindi yon ang way of salvation. Ang way of salvation is after we come to know Him, after we learn about His Word, about His instructions, the next step is magpasakop tayo kung ano yung habilin niya sa atin. Mapapansin po natin, majority sa mga modern worship songs, mga modern Christian songs now, it's all about declaration who the Lord God is. Di po ba? I'm not sure kung how much Christian songs do you listen and how much do you pay attention dun sa mga lyrics po. It's all about declaring who God is. The God is a God of miracles. God is a God of healing. Kumbaga, God is a holy God. Para bang you declare everything about God. What is God to do sa atin bilang sa ating mga tao? Di ba mas simple yung I know who you are and to see myself before you, now I have to abide to your will. Parang dapat may connection. Hindi lang yung sinasabi lang natin gaano siya ka-beautiful, kaganda and everything, ka-holy, thinking na something is happening sa atin. I will say dapat po meron pa siyang tinatawag na next step after that. Na kung alam natin na gaano kaganda yung ang kabanal ng ating Panginoong Diyos, then we have to make a step, strive on how we can get close to His holiness, and how we can do that is by abiding yung kanyang mga habilin. Ayan, para hindi po tayo madulad dito sa mga unclean spirits. Tingnan natin anong mangyayari sa mga unclean spirits na ito sa susunod po nating video. Alright. Sige, hanggang dito muna po. Anyways, padilim na. I'm not sure kung gaano ito kaliwanag ngayon sa taking po natin sa video. Alright. Sige po, salamat. Again, si Pastor Rameses Gamboa po ito hanggang sa susunod. God bless you and shalom.